Yan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live po tayo mga kabunyog, mga kababayan. Pag-usapan po natin itong bolang kristal ni Harry Roque. Aba, naging manghuhula na rin pala tong si Roque, no? Alam niyo po, natatawa ako sa ibang vlog ko ngayon, ano? Pinagtatawanan ngayon itong si Harry Pogo Roque. Lagyan natin ng Pogo, no? Itong si Harry Pogo Roque ay pinagtatawanan po ngayon ng mga congressman dahil malabo daw ang bolang kristal ni Madam Harry Roque. Akala ko ang may bolang kristal ay si ano lang eh. Ang namayapang si Madam Auring, 'di ba? Namayapa na si Madam Auring. Mukhang itong si Roque gustong palitan itong si Madam Auring eh, di ba? Sa kanyang mahiwagang bolang kristal na mukhang malabo, no? No, ngayon, ito nga, sinasabi po ni Harry Roque, ayon sa kanyang malabong bolang kristal, ay meron daw pong nakaambang impeachment laban dito kay Sara Duterte. Ayan, yan ang pinapakalat po na fake news ni Roque. May nakaambang impeachment daw para kay Sara Duterte diyan sa House of Representatives. Kumbaga, ang pinapakalat ni Roque, gusto daw tanggalin ng mga congressman sa pangunguna ni Tamba Loslos. Yan ang tawag nila kay Speaker Martin Romualdez, no? Tamba Loslos. Sa pangunguna ni Speaker Tamba Martin Romualdez, sisipain daw po si Sara Duterte sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment, no? Kasi alam niyo ang impeachment, ayon sa ating konstitusyon, yan po ang nag-i-initiate po niyan ay House of Representatives. Pag may sufficient po in form and substance, I think may 2/3 ng votes ng House, itatransmit po yan sa Senado. Ganyan po yung impeachment no? Pagkatapos sa House, ay sa Senado na. Doon na po, lilitisin, ano? Senate sitting as impeachment court. So, ganun yan. So, ang sinasabi ni Madam Roque, kasi mukhang gustong palitan si Madam Auring, si Sara Duterte daw ay plano na hainan ng impeachment complaint diyan sa House of Representatives. Kaya lang, yun nga, pinagtatawanan po si Roque ngayon ng mga congressman. Matindi po, siya inaasar ngayon, ano? Inaasar si Roque ngayon dahil sa kanyang mga pa-fake news. Kasi alam nyo, ang motibo ni Roque dito, sa totoo lang, alam naman natin si Roque, no? Talagang matindi rin ang hinanakit nito sa Marcos administration dahil alam na nga natin yung hidwaan ng Duterte Marcos, pero si Roque mismo talagang sumabit po ng todo tungkol dito sa mga pogo-pogo na ito no? Sabit na sabit po si Roque dyan no? So at nalaman ng taong bayan, undeniable po yung pagkakasangkot ni Roque sa pogo. Mukhang talagang gusto ni Roque na kumbagay bumabanat po, gumaganting banat, di ba? Bumoboljak din. Ngayon, ang gustong palabasin ni Harry Roque kasi dito, ang gustong palabasin ni Roque, inaapi ang mga Duterte. Inaapi si Inday Sara Duterte. Pinagtutulungan ng mga congressman o ng administrasyon ni Marcos. Alam nyo, ano yan kumukuha ng simpatya sa mga tao. Para palabasin na naman ang mga Duterte, inaapi, ganyan, di ba? Para ang mga tao maawa, para magkaroon ng simpatya sa mga Duterte. Kaya lang mukha pong wala nang epekto yung bolang kristal ni Madam Roking. Kung mayroon tayong namayapang Madam Auring, meron po tayong bagong ngayon, manghuhula, si Madam Roking. Si Madam Roking. Kaya lang, sabi po ng mga congressman, nako, mukhang malabo ang yung crystal ball, Mahilig sa balls.
Anong balls, ha? Mahilig talaga sa balls itong si ano, no? Si Harry Roque, si Madam Roking. Na yan nga, ang kanyang crystal ball ay mukhang malabo. Sapagkat sablay po ang kanyang mga hula. Ang kanyang mga hula ay sablay. Sapagkat sinasabi ng mga congressman, wala namang ganern, Madam Roking. Yung pinipake news mo na sa iyong crystal ball na i-impeach si Sara Duterte, walang ganern. Hindi naman niya pinag-uusapan, sabi ng mga congressman. Pero sabi ng isang congressman, one of these days, baka kauurot. Kauurot po ni Harry Rockwing, si Madam Roking, eh baka nga may maghain na kay Sara pag nagkataon. Yan ang masakit dyan. Ano? Sabi po ni, halimbawa, sabi po dito ni, so i-quote na natin para walang fake news. Halimbawa, sabi ni House Assistant Majority Leader, Congressman mula sa Taguig, si Amparo Zamora, has dismissed the rumors of an impeachment plan against Vice President Sara Duterte. While questioning former presidential spokesperson Harry Roque's failure to foresee his own alleged involvement with Philippine offshore gaming operators Pogos in the so-called crystal ball. Di ba? Ang sabi ni Congressman Zamora, ni Amparo Zamora, ikaw Roking, bakit hindi mo nakita, total magaling kang manghula, bakit hindi mo nahulaan yung sarili mo na involved ka sa Pogo? Matindi ka, Representative Maria, Amparo Maria Zamora. Sinasabi niya, bakit hindi nahulaan ni Roque ang sarili niya sa kanyang crystal ball, sa kanyang mahiwagang bolang kristal, yung kanyang pagkaka-involve sa Pogo, di ba? Sabi nga ni dito, Zamora made a statement as she responded to Roque's claim that his crystal ball revealed a plan to impeach the Vice President. Though the latter predicted it would fail due to Duterte's high trust and approval rating. Matindi talaga, no? So, anong masasabi niyo sa crystal ball ni Roque, no? Now, why didn't Roque see in his crystal ball that he was involved in Pogo? That is what you should be asking, she added. Yun ang sinasabi. Bakit daw hindi nahulaan ni Roque sa kanyang bolang kristal yung pagkakasangkot niya sa Pogo? Yan po. So pinagtatawanan si Roque sa House. Ito po basahin ko pa ibang reaksyon ng ibang mga congressman Actually, ang gumawa ng issue na to si Roque. Ang gumawa ng issue na to si Roque ayon sa kanyang crystal ball. So kaya nga dati ang tawag natin sa kanya Butanding. Pero ngayon tawagin na natin siyang Madam Roking. Madam Roking, ano bang klase ang crystal ball mo, Saan ba gawa yung crystal ball mo? Baka made in Pogo yan, Made in Pogo, Made in China, Sabi dito, key members of the House of Representatives have dismissed rumors that the lower chamber is readying an impeachment case against Vice President Sara Duterte. Philippine Star po ito, Philstar Global, itong binabasa ko. In a press conference on Monday, Representative Jill Bungalon, ako Bicol. Si Francisco Paulo Ortega, La Union to, si Congressman Alonto Adjong, Lanao del Sur. Lahat sila sabi nila, wala yan, fake news yan. Denies allegation. Ortega said he had not heard of such move in the House and quipped that Roque's crystal ball needs cleaning. Kailangan na yatang linisin ang crystal ball ni Madam Roking. So in short, talagang pinagtatawanan na po itong si Roque kasi nagkakalat na. Mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Kayo anong masasabi niyo mga kabunyog? Kasi alam niyo ang gusto talagang palabasin ni Roque dito, si Sara Duterte ay inaapi. Inaapi ba si Sara? Ano sa tingin niyo mga kabunyog, mga kababayan? Kaya nga
pinapakalat nga ni Roque yung impeachment, baka magkatotoo ka rin yan. Pag na-bad trip po yung mga congressman, o pwedeng, sabi nga niya, dahil sa pangunguna ni Martin Romualdez, ni Tambaluslos, baka magkatotoo yan. Seryosohin siya ng mga congressman pag nagkataon, ano? Ano kayang reaksyon ni Inday, dito, ni Inday? Ni Sara Duterte. Ano kayang reaksyon niya? Di ba? Siguro naiinis din si Inday kay Roque kasi nababanatan si Inday Takaw ngayon. 'Di ba? Masyadong madaldal si si Harry Roque, no? Ang problema sa kanya talaga yung pogo. Hindi niya yan matanggap na talagang nakalagkad na po ng todo ang pangalan ni Roque kasi ang dami namang ebidensya ng pagkakasangkot niya sa pogo. Eh syempre, ang sasabihin lang ni Roque diyan, kaya siya naiimbestigahan sa mga pogo-pogo na yan. Sinasabi niya, pinopolitika siya, pinopolitika yung mga Duterte. Di ba? Pero ang totoo naman, ako nakikita naman natin yan naman talaga yung lumalabas sa mga investigasyon. Hindi dahil naman sa mga politika kitang-kita naman yung pagkakasangkot niya sa pogo. Kahit si Sara Duterte, di ba? Madaming mga issue ng mga nakaraan na talagang nababatikos. Yung paglamyarda ni Sara Duterte papuntang Germany. Habang binabayo ng bagyong Pilipinas, namasyal si Sara Duterte papuntang Germany. No? At yung mga nakaraang survey nga, naku, dumadaos-dos po yung rating ni Sara. Naku, I think 17% na lang. Ibig sabihin, yung mga Duterte, pababa po ng pababa ang rating nila sa survey. Anong ibig sabihin nun? So, kung yung mga ambisyon ni Sara sa 2028 mukhang lumalabo, maliban na lang kung ano bang nakikita ni Harry Roque sa kanyang bolang kristal. Di ba? Dapat ang hulaan ni Harry Roque sa bolang kristal niya, kailan darating ang ICC? O, di ba? May mga balita, September na, no? Yung unang sabi ni Trillanes, mga June, July, August, o ngayon, September. Pero nakikita natin na halos nakakasana. Dahil talagang inaamin na ng gobyerno, halos aminin na talagang nandito na ICC, nagkakaroon na po ng mga sinasabi ni Trillanes, tactical interrogation ng mga ICC investigator at prosecutor sa mga PNP officials, sa mga PNP generals. Retired and active duty. Di ba? So, yan ang dapat hulaan ni Harry Roque ang ICC. Kailan darating ang ICC? Sinasabi naman ni Roque, siya ang magiging abogado ni Canor Duterte kung sakaling magkapusasa na po. Pag napusasa na si Canor, dadalhin na dun sa The Hague, sa Netherlands, kasi may kulungan ng ICC doon. Kung magpapa-aresto, si Harry Roque po ang magiging abogado niya. Di ba? Sinabi nga ni Roque, may meeting siya kay Mayor Digonio niya, di ba? So, yan ang mga dapat na laman ng bolang kristal ni Madam Roquing, hindi yung mga pa-fake news niya sa impeachment para palabasing inaapi ang mga Duterte. Wala namang umaapi kay Sara Duterte, meron ba? Kaya lang tingin ko talaga, nababad trip na rin yung mga congressman no? Kasi kahit si Sara Duterte, binabanatan yung mga congressman ang katwiran naman ng mga congressman, ganito lang naman yan Parang ganito, no? Tumigil ka nga, Inday Takaw, alam naman namin ang kalibre mo, matakaw ka rin sa kwarta Batikos ka ng batikos ng mga korupsyon, kapalpakan. Ano bang nagawa ng tatay mo, di ba? Sabi nga ni Chis Escudero, ang dami mong dinadaldal sa Sara Duterte sa mga flood control. Ano ba nagawa ng tatay mo, ni Tatay Digonio mo? Ganun yung point ni Chis Escudero. O ganun din naman yung point ng mga congressman Then alam na mga congressman ang tawag dito, ang kulay sa balat. Alam nila ang likaw ng bituka ng mga Duterte. Di ba? Ganun lang naman yun Kaya sabi nga ng mga congressman, para masyado nang maingay si Sara Duterte. Di ba? Ngayon, yung mga impeachment na yan na pinakakalat ni Roque, sa kanya galing yan, para palabasing inaapi si Sara. Alam nyo, sa maraming pagkakataon, itong si Harry Roque ay laging sunog sa kanyang mga pagbabalita, kagaya nung
Sinabi niya po na ano na tawag dito na si Duterte may secret deal sa China. O di ba? 'Yun ang ano doon nag-deal si Duterte sa China. O kay Roque lumabas yung ano na 'yun salita na 'yun di ba? O ngayon, binatikos si Canor kasi nabuking. O galing kay Roque. Kaya kahit si Panelo nababad trip kay Roque minsan. Yeah, nagpapapansin ano kayang masasabi ni Panelo dito? Baka sermonan si Roque pag nagkita sila. Masyadong madaldal si Butanding no? Gamit ang kanyang crystal ball, di ba? Ngayon, ay sinasabi ng mga congressman, wala namang ganern. Hindi totoo 'yun, ha? So, 'yan. Maikli lang ang ating vlog, no? So, ayan po, sinasabi ng mga congressman, walang katotohanan yung impeachment ni Sara na 'yan. Pero tayo, kung ma-impeachment si Sara, di maganda nga ma-impeach, di ba? Kaya lang sabi ng mga congressman, wala naman daw ganun no? Fake news lang talaga ni Roque yun, no? So, yan po, mga kabunyog, mga kababayan, maikli lang naman yung ating vlog, ano? Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.